Noong undas ng 2003, isang mag-asawa mula sa isang bayan sa Batangas ang naglaho na parang bula. Sa edad na mahigit 40, sina Miguel Santos at ang kanyang asawang si Isabel Reyes Santos ay isang ordinaryong mag-asawa na nagmamay-ari ng isang malawak na manggahan. Araw ng mga patay, matapos silang dumalaw sa sementeryo, dumaan sila sa bahay ng kamag-anak at kinabukasan, bigla na lang silang nawala sa kanilang baryo. Ang mas kahina-hinala ay ang sumunod na nangyari. May nagsabi sa mga taga-baryo na bigla raw nandayuhan sa Canada ang mag-asawa. Walang anumang paalam, walang kahit isang salita sa mga kapitbahay, at sa gitna pa ng panahon ng anihan ng mangga ay iniwan nila ang kanilang plantasyon. Walang balita kahit sa kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 20 taon. Wala ring paalam sa mga magulang ni Isabel. Ang kanilang mga cellphone ay hindi na makontak at ang bahay nila ay naiwang bakante na naroon pa ang lahat ng kanilang gamit. Nagsimula ang investigasyon ng pulisya, ngunit walang matibay na ebidensyang lumabas. Ang sasakyan ng mag-asawa ay natagpuan malapit sa Batangas Port at ang investigasyon ay nagtapos sa konklusyon na posibleng kusa silang umalis ng bansa. Tila ba malilibing na sa limot ang kaso, lumipas ang 6 na taon, paunti na ng paunti ang mga nakaaalala. Ngunit may mga taong hindi kailanman lumimot. Ang kaibigan na taon-taong bumibisita sa Batangas tuwing undas, ang ina na pumanaw na hindi man lang narinig ang balita mula sa kanyang anak. At noong tagsibol ng 2009 sa isang lugar na hindi inaasahan, isang bagay na hindi inaasahan ang natuklasan. Ang lihim na itinago sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay nagpakita mula sa loob ng isang lumang kalan, dekahoy o pugon. Ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon? Bakit kinailangang maglaho ng mag-asawa ng walang bakas? At saan nagtago ang katotohanan sa loob ng 6 na taon? Pasukin natin ang kabuuan ng kaso ng pagkawala ng mag-asawa mula sa manggahan sa Batangas noong 2003. Bago natin simulan ang kaso ngayong araw, sandali lang po. Ang pag-click sa subscribe at like ay malaking tulong upang maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga kwentong tulad nito. Ito ang muling pagbuo sa mga nawawala. Unang file, ang 2 magkapatid. Taong 2003 sa isang liblib na baryo sa Batangas, abala ang lahat para sa anihan ng mangga. Sa bayang ito, ang pamilya Santos ang may-ari ng pinakamalawak na lupain. Ito ay isang 57 ektaryang plantasyon ng mangga na pinaghirapan ng kanilang amang si Julian Santos sa buong buhay niya. Ang mangga ng Batangas ay kilala sa sobrang tamis at ang mga mangga mula sa plantasyon ng mga Santos ay itinuturing na pinakamataas na uri. Si Mang Julian ay may 2 anak na lalaki, ang panganay na si Ramon Santos at ang bunsong si Miguel Santos. Bata pa lang, magkaiba na ang ugali ng magkapatid. Ang panganay na si Ramon, noon ay 17 taong gulang, ay isang tahimik at masipag na tao. Mula nang makapagtapos ng high school, palagi na siyang tumutulong sa kanyang ama sa pagsasaka. Mula madaling araw hanggang gabi, tahimik siyang nagpapawis sa manggahan. Nag-asawa siya, ngunit maagang pumanaw dahil sa sakit ang kanyang may bahay at mayroon silang isang anak na lalaki, si Marco. Ang bunsong si Miguel, 42 taong gulang, ay kabaligtaran ng kanyang kuya. Siya ay masayahin, palakaibigan at matalino. Nakapagtapos siya ng kolehiyo at nagtrabaho sa Maynila bago umuwi sa probinsya. 5 taon na ang nakalipas upang tumulong sa pamamahala ng plantasyon. Kasama niyang umuwi ang kanyang asawang si Isabel Reyes Santos at kilala sa buong baryo ang kanilang magandang pagsasama. Nang tagsibol na iyon, pumanaw ang kanilang amang si Mang Julian dahil sa matagal ng karamdaman. Siya ay 76 taong gulang. Matapos ang libing, binuksan ang kanyang huling habilin. Ito ang nilalaman. Ang 1 ektaryang lupang patag at mataba ay para sa bunsong si Miguel.
Ang 4 na ektaryang lupang matarik at medyo mabato ay para sa panganay na si Ramon. Kung numero lang ang pagbabatayan, mukhang mas malaki ang nakuha ng panganay, ngunit iba ang katotohanan. Ang lupang patag ay madaling alagaan at masagana ang ani. Samantalang ang lupang matarik ay mahirap gamitan ng makinarya at doble ang kailangang trabaho. Kung pagbabatayan ang tunay na halaga, mas mahalaga ang lupang napunta sa bunso. Nagsimula ang bulong-bulungan sa mga taga-baryo. Habang buhay na tumulong sa ama si Ramon, bakit sa bunso napunta ang magandang lupa? Totoong paborito ng ama ang bunso, ngunit marami ang nagsabi na hindi ito patas. Si Ramon ay walang imik. Maging sa burol o sa pagbabasa ng huling habilin, tahimik lang siyang nakaupo. Nakonsensya naman si Miguel sa kanyang kapatid. Siya ang unang lumapit at nagsalita. Sinabi niya na kung gusto ni Kuya Ramon, maaari nilang ayusin ulit ang hatian ng lupa at wala itong problema sa kanya. Umiling si Ramon. Sinabi niyang susundin niya ang habilin ng kanilang ama. Nakahinga ng maluwag si Miguel sa sagot na iyon. Inakala niyang naiintindihan siya ng kanyang kuya. Lumipas ang tag-araw at dumating ang tag-ulan. Habang papalapit ang anihan ng mangga, naging abala ang magkapatid sa kani-kanilang plantasyon. Sa panlabas, tila walang anumang problema sa pagitan nilang dalawa, malapit na ang undas. Ikalawang file, pagkawala sa araw ng mga patay. Ang undas noon ay pumatak sa simula ng Nobyembre. Noong Nobyembre 2003, araw ng mga patay, maagang dumalaw sa sementeryo ang mag-asawang Miguel at Isabel. Nagtirik sila ng kandila at nag-alay ng dasal sa puntod ng kanilang mga magulang. Si Isabel ay nag-ayos ng mga bulaklak at pagkain sa puntod ng kanyang biyenang babae. Maghapon silang naglinis sa paligid ng puntod bago bumalik sa baryo. Pagsapit ng gabi, nagpunta ang mag-asawa sa bahay ni Ramon. Araw ng mga patay, kaya naisip nilang makipaghapunan man lang sa kanyang kuya. Mag-isa lang na nakatira si Ramon at ang anak niyang si Marco ay nagtatrabaho sa Makati kaya hindi nakauwi. Dumating sila sa bahay ni Ramon bandang 6:00 ng gabi. Ang kapitan ng kanilang barangay, si Kapitan Tony, ay nakita ang sasakyan ni na Miguel na pumasok sa bakuran ng bahay ni Ramon. Ito na ang huling pagkakataon na may nakakita sa mag-asawa. Kinabukasan, Nobyembre 2, nagsimulang kumalat ang isang kakaibang usapan sa baryo. Patay daw ang ilaw sa bahay ni na Miguel. Undas pa naman, saan kaya sila nagpunta? Nagtaka ang mga taga-baryo. Nang araw na iyon, pinuntahan ni Ramon ang kapitan ng barangay. At isang hindi inaasahang balita ang kanyang sinabi. Bigla raw nandayuhan sa Canada ang mag-asawang Miguel. Sinabi raw ito ni Miguel sa kanilang inuman kagabi. Matagal na raw itong plano, pero naantala lang dahil sa pagkamatay ng kanilang ama at ngayon na raw ang tamang panahon para umalis. Nagtaka ang kapitan. Kahit gaano pa kaapurado, aalis nang walang paalam sa mga kapitbahay. Ngunit dahil si Ramon mismo ang nagsabi, mahirap isipin na nagsisinungaling siya. Ilang araw ang lumipas at ang bahay ni na Miguel ay nanatiling walang tao. Ang mga gamit ay nandoon pa, ngunit wala na ang buhay ng mga nakatira. Wala na rin ang kanilang sasakyan. Paliwanag ni Ramon, dinala raw ni Miguel ang sasakyan papuntang airport. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga taga-baryo. Kahit na sobrang kakatwa naman, sabi nila. Paano na ang manggahan? Paano ang bahay? Aalis sa gitna ng anihan. Hindi ka panipaniwala. Ngunit iisa lang ang sagot ni Ramon. Ipinagkatiwala raw sa kanya ni Miguel ang pamamahala ng plantasyon. Tatawag na lang daw ito kapag nakaayos na. Mahirap daw makatawag agad dahil abala sa ibang bansa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humupa ang mga tanong. Sa isang maliit na baryo, mahirap makialam sa buhay ng iba. Kung iyon ang sabi ng kuya, ano pa ang magagawa nila? Ngunit hindi lahat ay nakalimot.
Ang mga kaibigan ni Miguel at Isabel na nasa Maynila ay nagtaka sa biglaang pagkawala ng komunikasyon. Lalo na si Ana Cruz, isang kaibigan mula kolehiyo ni Isabel na pilit na sinusubukang kontakin sila. Si Ana at Isabel ay matalik na magkaibigan sa loob ng 20 taon. Buwan-buwan ay nag-uusap sila sa telepono at tuwing may okasyon ay nagpapadala sila ng mensahe sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ng undas na iyon, tuluyan nang naputol ang kanilang komunikasyon. Ang cellphone ay laging patay at walang sagot sa mga text. Noong una, inisip niyang baka abala lang sa ibang bansa. Ngunit lumipas ang 1 buwan, 2 buwan at wala pa ring balita. Siguradong may mali dito, naramdaman ni Ana. Noong Disyembre, nagpasya si Ana na mag-report sa pulisya. Bigla na lang daw nawala ang kanyang kaibigan at ang asawa nito at walang anumang kontak. Pakiramdam niya ay may masamang nangyari. Nagsimula na ang investigasyon ng pulisya. 2 file, pagsisimula ng investigasyon. Kalagitnaan ng Disyembre 2003, dumating sa Batangas ang mga investigador mula sa Batangas Provincial Police Office. Ang namumuno sa investigasyon ay si SPO4 de la Cruz, isang pulis na may 15 taong karanasan. Sinuri niya ang report ng pagkawala at sinimulan ang pagsisiyasat. Ang unang inimbestigahan ay si Ramon Santos. Malinaw ang kanyang pahayag. Gabi ng araw ng mga patay, dumating daw sa bahay niya ang mag-asawa. Nag-inuman sila at nagkuwentuhan. At doon daw sinabi ni Miguel ang plano nilang mandayuhan sa ibang bansa. Matagal na raw itong plano na naantala lang dahil sa pagkamatay ng kanilang ama. Bandang 10:00 ng gabi, umuwi na raw ang mag-asawa at iyon na raw ang huli niyang pagkikita sa kanila. Kinabukasan ng umaga, pagpunta niya sa bahay ni Miguel, nakaalis na raw sila. May ilang bagay na ipinagtaka si SPO4 de la Cruz. Kung mangingibang bansa, bakit iniwan ang lahat ng gamit? Bakit ipinamahala lang sa kapatid ang manggahan? Personal niyang siniyasat ang bahay ni Miguel at Isabel. Ang mga damit ay nakasabit pa sa aparador at ang mga makeup ni Isabel ay nasa ibabaw pa ng tokador. At sa loob ng isang drawer, natagpuan niya ang kanilang mga pasaporte. Nandayuhan sa ibang bansa pero iniwan ang mga pasaporte. Naging matalas ang tingin ni SPO4 de la Cruz. May butas na sa kwento ni Ramon. Noong 2003, bihira pa ang CCTV sa mga baryo. Wala sa pasukan ng baryo, wala rin sa mga bahay. Ang tanging ebidensya ay ang testimonya ng mga saksi, tinanong ng mga pulis, ang mga residente. Ngunit dahil undas noon, karamihan ay abala sa pagdalaw sa mga kamag-anak o sementeryo. Halos walang nakakaalala sa eksaktong mga galaw ng mag-asawa. Ang nagbigay ng bagong anggulo sa investigasyon ay ang kanilang sasakyan. Ang puting Toyota Corona ni Miguel Santos ay natagpuan sa isang parking lot malapit sa Batangas Port. Natagpuan ito 2 linggo matapos i-report ang pagkawala. Personal na pumunta si SPO4 de la Cruz sa Batangas. Ang nakaparadang puting sasakyan. Nagsuot siya ng guwantes at siniyasat ang loob ng kotse. Kakaiba, sobrang linis ng loob ng sasakyan. Walang bakas ng dugo o anumang gulo, pero wala ring anumang personal na gamit. Walang kahit isang pirasong tissue o resibo. Tila sinadyang linisin, imposibleng maging ganito kalinis ang sasakyan na laging ginagamit. Sinubukan nilang kunin ang CCTV sa parking lot, ngunit hindi tama ang anggulo at hindi makilala ang mukha ng driver. Ang sasakyan ay pumasok doon noong madaling araw ng Nobyembre 9, isang araw matapos mawala ang mag-asawa. Nag-focus ang mga investigador sa Batangas Port. Mula doon, may mga barkong papunta sa Visayas at Mindanao at posibleng may mga mas maliliit na sasakyang pandagat na bumibiyahe palabas ng bansa. Noong panahong iyon, hindi pa ganoon kahigpit ang sistema ng pag-check sa mga papalabas ng bansa, lalo na sa maliliit na barko.
Muling tinawag ng mga pulis si Ramon. Tinanong siya kung paanong nakaalis ang mga ito kung nasa bahay ang mga pasaporte. Sandaling natigilan si Ramon. Pagkatapos ay sumagot, ang sabi po sa akin ni Miguel, kumuha raw siya ng bagong pasaporte. Malapit na raw kasing mag-expire yung luma. Nang tanungin kung saang bansa sila nagpunta, hindi raw niya alam ng eksakto. Parang sa Canada po yata, pero hindi niya sinabi ng direkta. Malabo ang kanyang mga pahayag. Tinitigan ni SPO4 de la Cruz si Ramon sa mata. May kutob siyang may itinatago ito. Ngunit hindi sapat ang kutob para arestuhin ang isang tao. Dumating sa dead end ang investigasyon. Walang matibay na ebidensya, walang bangkay, walang dugo, walang bakas ng gulo. Tanging mga tanong lamang ang natira. Si Ana Cruz ay pabalik-balik sa istasyon ng pulis. Imposible raw na umalis ang kaibigan niya nang walang paalam. 20 taon silang magkaibigan tapos aalis para mandayuhan nang walang kahit isang salita. Maging ang pamilya ni Isabel ay ganito rin ang sinasabi. Paanong aalis ang isang anak para manirahan sa ibang bansa nang hindi nagpapaalam sa mga magulang? Ngunit limitado ang magagawa ng pulisya. Mahirap ipagpatuloy ang investigasyon nang walang ebidensya. Noong Pebrero 2004, binawasan ng pulisya ang saklaw ng investigasyon. Ang opisyal na konklusyon ay hindi maaaring isantabi ang posibilidad na kusa silang umalis. Ang kaso ay inilagay sa kategoryang cold case at ang mga dokumento ay itinago sa bodega. Tila ba malilibing na sa limot ang katotohanan? Ika-4 na file, 6 na taon ng katahimikan. Lumipas ang panahon, natapos ang 2004, dumating ang 2005, sinimulang pamahalaan ni Ramon ang manggahan ng kanyang kapatid na parang sa kanya na. Noong una, sinabi niyang namamahala lang siya, ngunit pagkalipas ng 2 taon, sinimulan na niya ang proseso ng paglipat ng pangalan ng lupa. Nagpakita siya ng mga dokumento, sinasabing nagpadala raw ng special power of attorney ang kanyang kapatid mula sa ibang bansa. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong mahigpit ang sistema ng pag-verify ng mga transaksyon sa lupa. Kung may SPA at pirma, posible nang mailipat ang titulo. Noong tagsibol ng 2006, ang lupaing nakapangalan kay Miguel ay nailipat na kay Ramon. Ngayon, si Ramon na ang may-ari ng buong 5 ektaryang lupain. Siya na ang may-ari ng pinakamalaking manggahan sa kanilang baryo. Taon-taon ay masagana ang ani at lumaki ng husto ang kanyang kita. Ang mga taga-baryo, alam man nila, ay nagkunwaring walang alam. May mga bulong-bulungan na baka inagaw ni Ramon ang ari-arian ng kapatid, ngunit walang nangahas na magsalita ng harapan. Sa isang maliit na komunidad, mahirap mamuhay kung may kaaway kang kapitbahay. Lalong naging kumpiyansa si Ramon. Nagbibigay siya ng malaking donasyon sa mga piyesta ng barangay at nag-aabot ng bigas sa mga matatanda. Di nagtagal, kinilala na siyang isa sa mga respetadong tao sa kanilang lugar. Paunti ng paunti ang mga nakaalala sa nawawalang mag-asawa, ngunit may mga hindi nakalimot. Si Ana Cruz ay patuloy pa ring hinahanap ang kanyang kaibigan. Taon-taon, tuwing undas, bumibisita siya sa Batangas at nililibot ang baryo. Noong undas ng 2005, personal niyang pinuntahan si Ramon. Tinanong niya kung totoo bang nandayuhan ang kanyang kaibigan at hiningi ang kanilang contact number. Kalmado siyang sinagot ni Ramon. Mula nang umalis sila, hindi na rin sila tumawag sa akin. Siguro abala lang sila sa buhay doon. Tinitigan ni Ana si Ramon sa mata. May kakaiba. Nawawala ang kanyang kapatid pero sobrang kalmado niya. Walang bahid ng pag-aalala. Habang paalis, naramdaman niya ang isang titig mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Ramon na nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Hindi niya malimutan ang titig na iyon. Ngunit wala siyang ebidensya. Hindi sapat ang kutob para pagdudahan ng isang tao. Palagi siyang umuuwing bigo. Ang ina ni Isabel ay nagkasakit dahil sa sobrang pag-aalala sa kanyang anak.
Pumanaw ito noong 2007 at hanggang sa huling hininga ay pangalan daw ng kanyang anak ang binabanggit. Iisa lang ang kanyang huling habilin, hanapin kung nasaan ang kanyang anak. Ang buhay ni Ramon sa panlabas ay tila maayos, ngunit may isang kakaibang bagay. Gabi-gabi siyang umiinom ng alak. Noong una, kaunti lang. Pero habang lumilipas ang mga taon, palaki ng palaki ang kanyang iniinom. May mga araw na mag-isa siyang umiinom hanggang madaling araw. Akala ng mga taga-baryo, dahil lang siguro sa kalungkutan. Normal lang naman sa isang lalaking biyudo na mag-isa ang uminom. Ngunit may mga nakapansin. Isang matandang kapitbahay ang nakapansin ng kakaiba. Tuwing sasapit ang undas, mas malakas uminom si Ramon. Sa ibang okasyon, okay naman siya, pero pagdating ng undas, ilang araw siyang nakaupong mag-isa na bukas ang ilaw. Madalas niyang makita na may apoy sa pugon o kalande kahoy nito sa kusina kahit madaling araw. Hindi naman mukhang nagluluto. Nakaupo lang daw ito sa harap ng pugon at nakatulala sa apoy. Kapag may magtatanong tungkol sa kanyang kapatid, mabilis na iniiba ni Ramon ang usapan. Siguradong maayos na ang buhay nila doon, huwag na nating pag-usapan, sabi niya. Noong taglagas ng 2008, may nangyari kay Ramon. Bigla siyang bumagsak isang madaling araw na stroke. Mabuti na lang at naisalba ang kanyang buhay, ngunit hindi na niya maigalaw nang maayos ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Naging utal na rin ang kanyang pagsasalita. Ang anak niyang si Marco, na nagtatrabaho sa Makati, ay dali-daling umuwi. Inilagay niya sa ospital ang kanyang ama at sinimulang alagaan. Sabi ng doktor, matagal na rehabilitasyon ang kakailanganin. Nag-isip ng malalim si Marco. Iiwan ba niya ang trabaho para alagaan ang ama? Ngunit malaki rin ang gastos sa ospital. Hindi sapat ang kita mula sa manggahan. Hanggang sa may naisip si Marco, ibenta ang lumang bahay ng kanyang ama. Tutal, sa ospital na mananatili ang kanyang ama at ang bahay ay mababakante lang. Noong tagsibol ng 2009, tumawag si Marco sa isang construction company. Mahirap ibenta ang luma at sira-sirang bahay, kaya plano niyang iparenovate ito para maging moderno bago ialok. Nagsimula ang konstruksyon. Giniba ng mga trabahador ang mga lumang pader at tinanggal ang bubong. At panghuli, plano nilang gibain ang lumang kusina. Doon, ang isang bagay na itinago sa loob ng 6 na taon ay malapit nang magpakita. Ika-5 file, ang lihim sa loob ng pugon. Abril 12, 2009, kasagsagan ng renovation sa lumang bahay ni Ramon Santos. Sinimulan ng mga trabahador ang huling gawain, ang paggiba sa lumang kusina. Dahil luma ang bahay, mayroon pa itong tradisyonal na pugon o kalande kahoy. Isang maitim na pugon na tila ilang dekada na ang tanda. Isa sa mga trabahador ang nagtaka, kakaiba ang sahig ng pugon. Karaniwan, ang sahig nito ay lupa o bato, ngunit ang pugon na ito ay nababalutan ng semento. Malinaw ang bakas na may sadyang nagbuhos ng semento para tumigas. Naisip ng trabahador na kakaiba ito, ngunit nagpasya siyang ipagpatuloy ang trabaho. Kinuha niya ang maso at pinukpok ang semento. Kasabay ng isang matigas na tunog, umalimbukad ang alikabok. Nabiyak ang mga piraso ng semento. Matapos ang ilang pukpok, may nakita siyang isang bagay sa pagitan ng mga basag na semento. Noong una, inakala niyang isang piraso lang ng kinakalawang na metal. Inabot ito ng trabahador at kinuha isang kinakalawang at kupas na relo. Luma na, pero nakikilala pa ang anyo. Sa tabi nito, may isa pang bagay siyang nakita, isang kupas na piraso ng tela. At sa ilalim nito, may mga bagay na tila buto ng tao. Namutla ang trabahador. Nabitawan niya ang maso at napaatras. At sa nanginginig na kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. 2:00 ng hapon, dumating ang mga pulis. Kinordonan ng mga investigador mula sa Batangas PPO ang lugar.
Ang namumuno sa operasyon ay si Police Captain Villanueva, isang veteranong investigador na may 20 taong karanasan. Lumuhod siya sa harap ng pugon at sinuri ang sitwasyon. Sa pagitan ng basag na semento, nakalabasang relo, piraso ng tela at mga bagay na tila buto ng tao. Hindi ito isang ordinaryong kaso. Agad na humingi ng tulong si Captain Villanueva sa SOCO, Scene of the Crime Operatives. Ipinagutos niyang ipreserba ng maigi ang crime scene. Pinaalis ang lahat ng trabahador at naglagay ng police line. Tinawagan din ang may-ari ng bahay, si Marco. Nagulat siya ng husto. May mga buto ng tao na lumabas mula sa ilalim ng pugon sa bahay ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Tinawagan ni Marco ang kanyang ama na nasa ospital. Nagring ang telepono at sinagot ito ng kanyang ama. Tay, may kakaibang nakita sa bahay habang nagre-renovate. Sa kabilang linya, tanging mabibigat na paghinga ang kanyang narinig. Walang imik ang kanyang ama. Alam niyang utal na ang kanyang ama dahil sa stroke, ngunit iba ito. Tay, naririnig niyo po ba ako? Wala pa ring sagot at biglang naputol ang tawag. Tulala si Marco habang nakatingin sa kanyang cellphone. May kakaiba. Pinatay ba ng kanyang ama ang tawag o nabitawan lang niya? Isang masamang kutob ang kanyang naramdaman, ngunit hindi niya alam kung ano. Kinabukasan, dumating ang SOCO. Sinimulan ang paghukay sa ilalim ng pugon. Nang matanggal ang lahat ng semento, mas marami pang bagay ang lumabas, mga buto ng 2 tao. Ang mga kalansay ay bahagyang nasira, ngunit nanatili pa rin ang anyo. Pinaniniwala ang pinabagal ng semento ang proseso ng pagkabulok. Kasama ng mga kalansay, may iba't ibang gamit na natagpuan. Bukod sa kinakalawang na relo, mayroon ding kupas na pitaka, isang bungkos ng susi at isang kwintas na metal. Sa loob ng pitaka, may mga piraso ng papel na hindi na makilala. Matapos suriin, kumpirmadong mga labi ito ng isang identification card. May naalala si Captain Villanueva. Sinimulan niyang halungkatin ang mga file ng mga cold case. 2003, Undas. Ang pagkawala ng mag-asawang Miguel Santos at Isabel Reyes Santos. Ang kasong isinara dahil sa posibilidad na kusa silang umalis. At ang may-ari ng bahay na ito ay ang kanilang kapatid, si Ramon Santos. Naging seryoso ang mukha ni Captain Villanueva. Huwag mong sabihing pinatay ng kuya ang kapatid niya at asawa nito at inilibing sa ilalim ng sarili niyang pugon. Isinagawa ang masusing pagsusuri sa relo. Bagamat kalawangin, mayroon pa ring bahagyang nakaukit sa likod nito. Gamit ang espesyal na aparato, nabasa ang mga salita, Mayo 10 Milio Miguel at Isabel. Isa itong regalo sa kasal. Si Miguel at Isabel ay ikinasal noong Mayo 2 Sigo at ito ang regalong ibinigay nila sa isa't isa. Ang relong ito ang naging kritikal na ebidensya para makilala ang dalawa. Abril 18, kinuha ang mga sample para sa DNA testing. Sinimulan ang pagkumpara sa DNA mula sa mga buto at sa DNA ng mga kamag-anak ng nawawala. Aabutin ng 1 linggo bago lumabas ang resulta. Ngunit sigurado na si Captain Villanueva, ang 2 taong nawala 6 na taon na ang nakalipas ay naroon lang sa lugar na iyon. Ika-6 na file, ang mga piraso ng ebidensya. Abril 25, lumabas ang resulta ng DNA test. Kinumpirma na ang mga kalansay na natagpuan sa pugon ay kina Miguel Santos at Isabel Reyes Santos. Ang mag-asawang nawala 6 na taon na ang nakalipas ay nakalibing pala sa ilalim ng kusina ng kanilang kapatid. Muling sinuri ni Captain Villanueva ang mga tala ng investigasyon, 6 na taon na ang nakalipas. Nakita niya ang mga bagay na nakaligtaan. May mga kahina-hinalang bahagi sa testimonya ni Ramon, bakit hindi ito masusing inimbestigahan. Nasa bahay ang mga pasaporte, bakit nagtapos sa konklusyon na kusa silang umalis. Hinanap ni Captain Villanueva si SPO4 de la Cruz, ang dating investigador.
Retirado na ito at nang marinig ang kwento, napabuntong hininga siya. Sinabi niyang may kutob din siyang may mali, ngunit wala siyang ebidensya. Walang material na ebidensya para pabulaanan ang sinasabi ni Ramon. Ang desisyong iyon ang nagtago sa katotohanan sa loob ng 6 na taon. Nagsimulang mangalap ng karagdagang ebidensya ang mga pulis. Una, ang pagsusuri sa semento. Ayon sa resulta, ang sementong ginamit ay ibinuhos sa pagitan ng taglagas at taglamig ng 2003, eksakto sa panahon matapos mawala ang mag-asawa. Ikalawa, ang ebidensya tungkol sa sasakyan, ang puting Toyota Corona na natagpuan sa Batangas Port. May mga bagay na hindi nakita noon na posible nang makita gamit ang teknolohiya ng 2009. Naitago pa pala ang orihinal na file ng CCTV mula sa isang gasolinahan malapit sa port. Gamit ang modernong technology, naging malinaw ang pangangatawan ng taong nagmamaneho. Si Miguel ay may taas na 5'9" at payat. Ngunit ang driver sa CCTV ay mas maliit at mas matipuno. Tumutugma ito sa pangangatawan ni Ramon Santos. Ikatlo, ang mga dokumento ng lupa. Noong 2006, nang ilipat niya ang pangalan ng lupa ng kapatid sa kanya, sinabi niyang nagpadala ito ng spa mula sa ibang bansa. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang pirma sa SPA ay hindi tumutugma sa pirma ni Miguel. Mas malapit ito sa sulat kamay ni Ramon. Isang malinaw na ebidensya na pineke ang mga dokumento. Ikaapat, ang mga marka ng pinsala sa mga kalansay. Ayon sa resulta ng pagsusuri, parehong may mga bakas ng pinsala mula sa matinding puwersa ang dalawang kalansay. Hindi ito aksidente. May mga bakas na sinadyang saktan sila. Isang malinaw na kaso ng pagpatay. Nagpatong-patong ang mga ebidensya. Lahat ay nakaturo sa iisang tao. Abril 27, nagpunta ang mga pulis sa ospital. Sa isang rehabilitation hospital sa Batangas kung saan nakakonfine si Ramon. Sinabi ng mga doktor na maaari na siyang kausapin. Utal man siyang magsalita, kaya pa niyang makipag-usap. Pumasok si Captain Villanueva sa kwarto. Nakahiga sa kama si Ramon. Halos hindi magalaw ang kaliwang bahagi ng katawan, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Tila alam niya kung bakit nandoon ang mga pulis. Diretsahang nagtanong si Captain Villanueva, natagpuan sa ilalim ng pugon mo ang mga kalansay ng kapatid mo at ng asawa niya. Anong nangyari? Sandaling natahimik si Ramon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko alam, sabi niya. Wala akong alam diyan. Kumuha ng isang litrato si Captain Villanueva mula sa kanyang dala. Ang litrato ng kinakalawang na relo. Pamilyar ka ba rito? Biglang nagbago ang mga mata ni Ramon. Isang iglap lang iyon, pero hindi ito nakalampas kay Captain Villanueva. May nakaukit sa likod. Mayo 20, 2000, Miguel at Isabel. Iniwas ni Ramon ang kanyang tingin. Tumingin siya sa labas ng bintana at nanahimik. Isa-isang inilahad ni Captain Villanueva ang mga ebidensya. Ang petsa ng pagbuhos ng semento, ang pangangatawan ng driver sa CCTV, ang peking spa at ang mga pinsala sa mga kalansay. Sa bawat ebidensyang inilalahad, unti-unting naninigas ang mukha ni Ramon. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Tumayo si Captain Villanueva at bilang panghuli, sinabi niya, sapat na ang ebidensya, nasa sa iyo na ang desisyon. Mayo 1, formal na sinampahan ng kasong pagpatay si Ramon Santos. Humingi ng arrest warrant ang pulisya at inaprubahan ito ng korte. Kumalat ang balita sa baryo. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ang tahimik na si Ramon, pinatay ang sariling kapatid, ang kapitbahay nila sa loob ng 6 na taon, ngunit may ilan na tumango. Noon pa man, may kakaiba na akong nararamdaman, sabi nila. Imposibleng umalis si Miguel ng bigla-bigla. Wala lang kaming ebidensya, kaya hindi kami nagsalita.
Nang makita ni Ana Cruz ang balita, napaupo siya. Ang kaibigan niyang hinanap niya sa loob ng 6 na taon ay doon lang pala nakalibing, sa ilalim ng kusina ng bahay ng kanyang bayaw. Naalala niya ang undas ng 2005. Ang araw na personal niyang pinuntahan si Ramon. Sobrang kalmado nitong nagsinungaling na maayos daw ang buhay ng mag-asawa. Noong araw na iyon, naramdaman niyang kakaiba ang titig ni Ramon. May kutob siyang may itinatago ito, ngunit wala siyang ebidensya kaya umalis siya. Hindi niya alam na ang kaibigan niya ay nakalibing mismo sa ilalim ng bahay kung saan sila nag-usap. Ang katotohanan iyon ang nagpabagsak sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. "Patawarin mo ako, kaibigan," sabi niya. "Sana mas pinilit ko pa noon. Sana mas naging mapilit ako sa mga pulis. Sana pinaniwalaan ko ang kutob ko." Kalagitnaan ng Mayo, sa wakas ay nagsalita si Ramon. Hindi na niya kayang manahimik. Sa harap ng mga ebidensya, walang saysay na magsinungaling. Ang katotohanan na itinago niya sa loob ng 6 na taon ay nagsimula ng lumabas. Ika-7 file, ang pag-amin. Mayo Maninaliman, 2009. Sa loob ng interrogation room, nakaupo sa wheelchair si Ramon at dahan-dahang nagsalita. Dahil sa epekto ng stroke, hindi gaanong malinaw ang kanyang pananalita, ngunit malinaw ang nilalaman. Nagsimula siya sa kanyang mga alaala noong bata pa siya. "Noong bata kami, laging paborito ni Itay si Miguel. Dahil matalino, pinag-aral siya hanggang kolehiyo, pero sa akin, iisa lang ang sinasabi niya, magsaka ka na lang. Nang ikasal si Miguel, binigyan siya ni Itay ng malaking pera para makapagsimula sa Maynila. Pero noong ako ang ikinasal, wala siyang ibinigay. Magtrabaho ka na lang sa plantasyon," sabi niya. Halos 30 taon siyang nabuhay ng ganoon. Mula madaling araw hanggang gabi, tumutulong siya sa pagsasaka ng kanyang ama. Akala niya natural lang iyon dahil siya ang panganay. Ngunit binago ng huling habilin ng kanyang ama ang lahat. Sa kanya na naghirap sa buong buhay niya, napunta ang mabato at matarik na lupa. Sa kapatid niyang galing sa maginhawang buhay sa Maynila, napunta ang pinakamagandang bahagi. "Kahit patay na si Itay, pinabayaan pa rin niya ako," sabi niya. Pero tiniis niya. Nang humingi ng tawad si Miguel, sinabi niyang okay lang. Sa loob-loob niya, kumukulo ang galit, pero inisip niyang bilang panganay, kailangan niyang magtiis. Lahat ay nagsimula noong gabi ng undas, Nobyembre 1, 2003. Dumating sa bahay niya ang mag-asawang Miguel matapos dumalaw sa sementeryo. Niyaya siyang uminom. Malugod niyang tinanggap ang mag-asawa. Sa panlabas, mukha itong ganoon. Nakailang tagay na sila ng lambanog. Masaya ang kuwentuhan hanggang sa may nasabi si Miguel. "Plano kong palakihin ang manggahan sa susunod na taon. Bibilhin ko yung katabing lupa para mas lumaki." Ang mga salitang iyon ay parang apoy na sumilab sa dibdib ni Ramon. Nakuha na niya ang pinakamagandang lupa tapos gusto pa niyang palakihin. Samantalang ako, halos mabali ang likod ko sa pagtatrabaho sa matarik na lupa. Naramdaman ni Ramon ang galit pero pinigilan niya. Ngunit nang malasing pa sila, may sinabi ulit si Miguel, "Kuya, kung nahihirapan ka, pwede ka namang magtrabaho sa akin. Babayaran kita ng tama." Babayaran. Ang salitang iyon ang pumatay sa lahat. 30 taon siyang nagsaka para sa kanilang ama. Tapos ngayon, magiging trabahador siya ng sarili niyang kapatid kapalit ng sahod? Hindi na nga siya pinahalagahan ng kanyang ama. Ngayon, pati kapatid niya ay minamaliit siya. Biglang tumayo si Ramon at nagpunta sa kusina. Nagtatakang tumingin ang mag-asawa. Sa sumunod na sandali, nangyari ang isang bagay na hindi na mababawi pa. Unang bumagsak si Miguel. Sumigaw si Isabel at sinubukang tumakbo, ngunit hindi rin siya nakaligtas. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Sa sandaling iyon na pinaghalo ng kalasingan at galit, nawala sa sarili si Ramon. Nang matauhan siya, wala ng buhay ang dalawa. Sinakop siya ng takot. Naintindihan niya ang kanyang ginawa. Ngunit huli na ang lahat.
Nag-isip siya kung ano ang gagawin sa mga bangkay. Ibaon sa bundok, itapon sa ilog. Ngunit saan man may panganib na matuklasan, baka may makakita, baka mahuli siya habang inililipat ang mga ito. Delikado sa labas. At noon niya nakita ang pugon. Dahil luma ang bahay, mayroon pa siyang kalande kahoy na halos hindi na ginagamit. Naisip niyang, dahil nasa loob ng bahay niya, walang sinuman ang makakaalam. Iyon ang pinakaligtas na lugar. Sinimulan niyang hukayin ang ilalim ng pugon, magdamag siyang naghukay. Pagsapit ng madaling araw, sapat na ang lalim ng hukay. Inilagay niya ang dalawa sa loob at binuhusan niya ng semento. Kinabukasan ng umaga, ang sahig ng pugon ay tuyo at matigas na. Hindi niya alam noon na ang desisyong iyon ang magiging tanikala niya sa loob ng 6 na taon. Ang sasakyan ni Miguel ay dinala niya hanggang Batangas Port at iniwan doon. Sumakay siya ng bus pabalik. Isang palabas para magmukhang tumakas sila papuntang ibang bansa. Sa mga taga-baryo, sinabi niyang biglang nandayuhan sa Canada ang kapatid niya. Walang naghinala. Lumipas ang 6 na taon. Kinuha ni Ramon ang manggahan ng kapatid at inilipat sa kanyang pangalan gamit ang pekeng dokumento. Sa panlabas, isa siyang matagumpay na magsasaka. Ngunit gabi-gabi, binabangungot siya. Nakikita niya sa kanyang panaginip ang mukha ni Miguel at Isabel. Tuwing umaga, kapag magsisindi siya ng apoy sa pugon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niya kung sino ang nasa ilalim nito habang nagluluto siya sa ibabaw, kaya siya nagsimulang uminom. Sa alak lang siya nakakatulog. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang kanyang pag-inom hanggang sa bumigay ang kanyang katawan at doon siya na-stroke. Matapos ang kanyang pag-amin, matagal na natahimik si Ramon. At bilang panghuli, may idinagdag siya, patawad sa kapatid ko kung nagtimpi lang ako ng sandaling iyon. Hindi ko napigilan ang galit na naipon sa buong buhay ko. Batay sa kanyang pag-amin, nagsagawa ng crime reenactment ang mga pulis. Ang ginamit niyang sandata ay natagpuan sa bodega. Kahit 6 na taon na ang lumipas, mayroon pa ring maliliit na bakas ng dugo. Kinumpirma ng DNA test na dugo ito ng mag-asawa. Lahat ng piraso ay nagtugma. Ang katotohanan sa likod ng kasong nakatago sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay nabunyag. Ika-8 file, ang araw ng paghuhukom. Setyembre 2009, nagsimula ang paglilitis sa Batangas Regional Trial Court. Maraming tao sa korte, ang mga naulilang pamilya, mga residente ng baryo, at si Ana Cruz na 6 na taong naghanap sa kanyang kaibigan. Lahat sila ay nag-aabang sa resulta ng paglilitis. Sinampahan ng prosekusyon si Ramon Santos ng kasong double murder, pagtago ng bangkay at pamemeke ng dokumento. Ang hiling nilang parusa ay reklusyon perpetua. Ang argumento ng prosekusyon ay nakasentro sa 3 bagay. Una, ang brutal na pagpatay sa sariling kapatid at hipag. Ikalawa, ang pagtira sa ibabaw ng mga bangkay sa loob ng 6 na taon para itago ang ebidensya. At ikatlo, ang pagnakaw sa ari-arian ng mga biktima gamit ang peking dokumento. Para sa kanila, walang puwang para sa anumang pagpapagaan ng sentensya. Ang abogado naman ni Ramon ay humingi ng konsiderasyon. Ipinunto niya ang habambuhay na diskriminasyon na dinanas ng akusado mula sa kanyang ama, na ito ay isang crime of passion, at ang malubhang kalagayan ng kanyang kalusugan dahil sa stroke. Ngunit matigas ang desisyon ng korte. Ang pagtago sa ebidensya sa loob ng 6 na taon at ang pagnakaw sa ari-arian ng mga biktima ay hindi maituturing na crime of passion. Sa halip, ang planado at maingat na pagtatago sa krimen ay lalo pang nagpabigat sa kanyang kasalanan. Sa paglilitis, tumestigo ang anak niyang si Marco. Sinabi niyang wala siyang kaalam-alam sa krimen ng kanyang ama. Pinaniwalaan niya ang sinabi nitong nandayuhan sa Canada ang kanyang tiyuhin. Sa witness stand, hindi makapagsalita ng matagal si Marco.
Noong bata siya, mahal niya ang kanyang tiyuhin. Kapag pumupunta siya sa manggahan, palagi siyang sinalubong nito ng may ngiti. Wala siyang mga kapatid, pero dahil sa kanyang tiyuhin at tiyahin, hindi siya nalungkot. Ang tiyuhing iyon ay pinatay ng kanyang sariling ama at sa mismong bahay kung saan siya lumaki. Kailanman ay hindi pinagdudahan ni Marco ang kanyang ama. Sa loob ng 6 na taon, kahit isang beses, ang katotohanan iyon ang lalong nagpahirap sa kanya. Sa korte, yumuko siya sa mga kaanak ng kanyang tiyuhin. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa aking ama, sabi niya. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa nagawa ng aking ama. Habang buhay kong dadalhin ang bigat na ito. Hindi ko kalilimutan ang pamilya ng aking tiyuhin. Nagbigay din ng testimonya ang pamilya ng mga biktima. Ang ama ni Isabel ay dumating sa korte na naka-wheelchair, isang matandang nawalan ng asawa at anak. Sa nanginginig na boses sinabi niya, "Pumanaw ang asawa ko na hindi man lang nalaman kung nasaan ang aming anak. Habang buhay na itong magiging pasanin sa akin." Tumestigo rin si Ana Cruz. Ikinuwento niya ang 6 na taon niyang paghahanap, ang taon-taon niyang pagbisita sa Batangas tuwing undas. Hindi ko alam na ang kaibigan ko ay nakalibing lang sa ilalim ng pugon sa bahay ng kanyang bayaw habang dumadaan ako sa tapat nito. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Disyembre 15, 2009, ang araw ng pagbaba ng hatol. Puno ng tensyon ang korte. Sinimulang basahin ng hukom ang desisyon. Pinatay ng akusado ang kanyang sariling kapatid at hipag at sa loob ng 6 na taon ay itinago ang mga bangkay at namuhay sa ibabaw nito. Inagaw pa niya ang ari-arian ng mga biktima para sa sariling kapakanan. Ito ay isang karumal-dumal na krimen na labag sa batas ng tao. Ang hatol, reklusyon perpetua. Isang malalim na buntong hininga at pagkadismaya ang narinig mula sa mga tao. Nag-iyakan ang mga kaanak ng biktima. Si Ramon ay walang imik habang pinapakinggan ang hatol. Nakayuko lamang siya. Ngunit may kakaiba. Kahit na nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong, walang bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Tila ba gumaan ang kanyang pakiramdam? Tila ba sa wakas ay nakalaya na siya sa bigat na kanyang dinala sa loob ng 6 na taon? 6 na taon ng pamumuhay habang alam kung sino ang nasa ilalim ng pugon na kanyang sinisindihan tuwing umaga. Marahil ang panahong iyon ay naging kulungan na para sa kanya. Sinabi ni Ramon na hindi na siya aapela, hindi na raw siya magdadahilan pa. Matapos ang paglilitis, pinalibutan ng mga reporter si Marco sa labas ng korte. Kalmado siyang nagsalita. Ang kasalanan ng aking ama ay dapat niyang pagbayaran. Ako naman ay mananalangin para sa aking tiyuhin at sa kanyang pamilya at mamumuhay ako habang buhay na may pagsisisi. Noong tagsibol ng 2010, naging pinal na ang hatol. Inilipat si Ramon sa pambansang bilangguan. Ang trahedya ng magkapatid ay nagtapos sa korte. Ngunit ang sugat na iniwan nito sa mga tao ay hindi madaling maghilom. Sa loob ng 6 na taon, araw-araw na nagsindi ng apoy si Ramon sa pugon na iyon. Sa ibabaw ng lugar kung saan nakalibing ang kanyang kapatid, kumain siya ng mahigit 2,000 beses. Ano kaya ang iniisip niya sa mga panahong iyon? Pagsisisi o gumaan na pakiramdam? Marahil pareho. Kaya gabi-gabi siyang uminom hanggang sa siya mismo ang bumagsak. Isang trahedya na dulot ng kasakiman. Isang hindi na maaayos na lamat sa pagitan ng magkapatid at isang katotohanang itinago sa loob ng 6 na taon. Ang kaso ng pagkawala ng mag-asawa sa manggahan sa Batangas noong 2003 ay tuluyan nang nagsara. Noong tagsibol ng 2010, ang mga labi ni Miguel at Isabel ay maayos na nailibing sa kanilang bayan. Isang pagbabalik sa kanilang tahanan pagkatapos ng 6 na taon. Dumalo sa libing ang kanilang mga matalik na kaibigan at kamag-anak. Si Ana Cruz ay matagal na nakatayo sa harap ng kabaong ng kanyang kaibigan, tahimik na umiiyak.
Ang bahay kung saan nakatira si Ramon ay giniba. Walang sinumang gustong bumili nito. Ngayon, isa na lamang itong bakanteng lote. Ang mga taong dumadaan sa lugar na iyon na puno na ng damo ay paminsan-minsang humihinto at tumitingin. Ang kasong ito ay nag-iwan sa atin ng maraming tanong. Ano ang pamilya? Ano ang kayamanan? At hanggang saan kayang dalhin ng naipong galit ang isang tao? Siguradong puno ng sama ng loob si Ramon sa kanyang ama. 30 taon siyang nagsaka, ngunit ang kapalit ay pakiramdam na pinabayaan. Ang galit na iyon ay naibaling niya sa kanyang kapatid, ngunit walang anumang dahilan ang makakapagbigay katarungan sa paggitil sa buhay ng dalawang tao. Nalutas ang kasong ito dahil may mga taong hindi lumimot. Si Ana Cruz na hindi sumuko sa loob ng 6 na taon. Ang ina na nag-iwan ng huling habilin na hanapin ang kanyang anak. Kung wala sila, marahil ang katotohanan ay mananatiling nakalibing magpakailanman. Hanggang ngayon, namumunga pa rin ang mga mangga sa plantasyon sa Batangas. Ang mga hinog na prutas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit alam ng mga taong dumadaan sa plantasyong iyon ang malungkot na kuwentong bumabalot sa lupain, ang malalim na lamat sa pagitan ng magkapatid, at ang pangalan ng 2 taong natulog sa ilalim ng pugon sa loob ng 6 na taon. Ang kaso ng pagkawala ng mag-asawa sa manggahan sa Batangas noong 2003, isang kuwentong hindi dapat kalimutan. Hanggang dito na lang mula sa ang muling pagbuo sa mga nawawala. Ang inyong pag-like at pag-subscribe ang pinakamalakas na paraan upang maibalik sa kasalukuyan ang mga nakalimutang tala. Maraming salamat sa panonood.